What's up? Kamusta naman ang New Year ng mga beshi ko dyan, ng mga kumarites at ng mga titas and lolos and lolas? Ay, naku, ring video ng ari ay talaga nung New Year's Eve pa, kaya lang na talaga ay sobrang busy. Ngayon lang nalingilan ni Inday ang mag-voice over. And so, ayan nga, for the sake of memories, o di ayan, i-content natin, no, diba? Lutang lang, si Kuya Tom. So, ayan nga, makikita niyo ang mga boylets ng buhay namin, char. So, hindi nakakaalam, mula kaming kapatid na lalaki, 5 babae kaming magkakapatid, 4 na apo na babae pa rin. So, sino yung mga yan? Yan po ay mga dakilang ampon ni tatay. Aba, yung tipong tuwing holiday season, sa halip na mag-uwi sa kanilang mga bahay-bahay, dito yan mga yan nag-i-stay. Ewan ko ba kung meron dito sa bahay namin. Ikaw ko bagay magsi-uwi na, tubos na isang sakong bigas, wala na ako ipapakain. Hi, charing! Ayan, big shoutout sa aking pamangkin na si Sky Ribot at sa kanyang daddy na December 31 na nagtatrabaho pa. Anak ng tokwa. Aba, when work is life naman talaga, kahit nasa bundok, dala-dala pa rin ang laptop ni kumparing Darwin. So, ayan, December 31 nga, matapos kong masermonan dahil tanghali na ay wala pang gumagalaw. O, di napilitan sila. Ito nga bang lang videong ito ay para ipakita sa inyo kung anong handa namin ng bagong taon. Charot! Abay, syempre naman, bispiras ng bagong taon. Ano ba, inaasahan yung ipakita ko sa videong ito? Eh, di syempre, yung preparation. Alam nyo guys, dati maikwento ko naman sa inyo. Ang usual na handa naman talaga namin is spaghetti, pansit, buko salad. Kasi syempre, maraming buko dito sa amin. Pero napapansin ko talaga, hindi nauubos ng kampapanis lang. Usually talaga pagdating ng January 1, January 2, napapatapo na yung mga napapanis na pagkain kasi hindi talaga nila ginagalaw. Kaya naman, naisipan namin na for this holiday season, since ako ang taya sa New Year's, eh bakit natin hindi ibahin ang nakaugalian? At dahil alam ko naman na walang kahilig-hilig sa seafood sa mga tao dito sa bahay, eh di ito na lamang para alam ko at sure ball ko na makakain nila itong lahat. Magkampuputok ang mga batok ninyo. Aba, ay big shout out nga pala sa na-orderan ko nitong mga seafoods na ito kay Ma'am Lodet, ang magandang si Lodet Matala. Ayan, kung gusto nyong umorder ng seafoods, contact nyo lang siya at bibigyan kayo niya ng malaking discount, promise. Char. Mapapahamak si Lodet dahil dito sa video na to. Well, anyway guys, thankful ako kasi talaga during ganitong season, yung December 31, napakahirap talaga umorder ng mga ganitong seafoods. Bukod sa sobrang mahal na is, ang nababalitaan ko, mahirap daw manghuli pag ganitong season. Ay, buti na lang talaga at may nagsabi sa akin na nagpapa-order nga itong si Miss Lodet ng mga ganitong seafoods. Kaya ayan, enjoy ang mga boys dahil alam nyo na may binabalak yan mamayang gabi. At dahil alam ko naman na pulutan is life, ayan, paghirapan ninyo bago nyo lantakan. Hala, kaawa-awang mga crabs, niluto na ng buhay pa. Kayo kaya ang iluto na sa kawalin at na umiibo-ubiyo pa, humihinga-hinga pa. At yan na nga, when seafood boil gone wrong, inailipa tuloy sa ibang kawali dahil mali ang tatsa ni boy. Inang are, nilagay baga naman sa kawali. Yung pala naman ang kailangan ay talyasi. Kainaman na. At talaga naman pag hindi pa sumakit ang tiyan, ang batok, pinaglaruan na nga ni ate girl, ang crabs. Kung naiisip nyong mag-comment ng sana all, o kaya naman ang pahingi naman dyan, ay huwag nyo nang i-attempt. Dahil aring video nga rin nung December 31 pa nga, ay malamang na ICR na rin ng mga kumain. At saka rin talaga yung sinadya kung late ko nang i-edit at para wala nang makakitang iba at kaunti lang magpunta, hindi na sa mga kulang pa. Huwag ko kayo masyadong paniwalain, joke lang ho yun. At ayan na nga, ito nga si ate girl, ang aga kasing diniliver ni Mr. Lechon. Abay, tirik na tirik pa ang araw. Ano kayo ito? Nilalantakan na. Abay, matanong ko sa inyo, dinigala ang hood sa amin nangyayari, are. Yung may araw pa ho ay tinitira na ho ang handa. Hindi na makaabot ng alas 12 ng salubong sa bagong taon. Talaga naman, nilantakan na. Ay inako, ay bata pagaho ang masabihan. Ay aring ang tatandang mga are, mga pasimunot kalahati. Mandin gaho ako hindi nag-aalala din sa aking kapatid na are at tahong laang naman ho ang kinakain na are. Kanya lamang din sa isa kong kapatid, Diyos ko po, nagniningning ang mata. Baka are kayang-kaya ho na rin tibagin ng isang gabi. Mandin gaho are lagi kong literal na naririnig na siya'y magdadayet na at siya'y nagdadayet na.
Pero kung tumibag ng seafoods, abay kahit sulo ay dadali. Naku po, Mercedita, kuhang-kuha kayong mag-ina kung paano nyo binakbakan at kinutib-kutib ang mga handa. Ay siya, ay pati pala rin si Dora. Ay naku po, sulit na sulit ang binayad ng ina. Tunay man din ho rin dalawang batang ari. Walang ibang kinain ngayong bagong taon kundi aring lechong ari. Masarap nga yata. Wari ko ngay lasang makakaulit baga. Ang nag-iisang tanong na lamang talaga ay kung may pambayad pa para sa susunod at para sa ulit. O diga ho, digay pistang-pista pagka dini ay bagong taon. Tapos pagdating ho ng January 1, January 2, balik na ulit sa itlog at tuyo. Oh, ang Pinoy nga naman. Baka kami dayuhin ninyo sa susunod na taon ay masabi ko sa inyo. Ay nga ngayon naman ho kami nakapaghanda ng garne. Undila ang tumama pa sa waiting ay inama na. Syempre naman ho, sabi nga may mga taon na maalat. Syempre ay may mga taon din naman na matamis baga, diga? Ika nga pag mahihirap, meron din namang sarap. Aba, hindi naman siguro sa habang panahon lahat tayo magdidildil ng asin. May mga pagkakataon darating din at aayon din sa atin ang lahat. Kailangan lang talaga natin minsan magtiwala, maghintay kung kailan yan ibibigay ni Lord. Kaya sa mga taong nahihirapan sa buhay ngayon, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, manalangin lang kayo, magtiyaga, darating at darating ang blessings para sa inyo. Sabi nga, habang buhay, may pag-asa. At isa pa, hindi naman talaga yaman ang magpapasaya sa inyo. Hindi lang sa isang lechon, masaya ka na. Siyempre, aanhin mo ang isang buong lechon kung wala ka namang kasalo sa pagkain, wala kang pamilyang pagsasaluhan ng bawat tagumpay mo sa buhay. Ako personally, hindi ko pinanghihinayangan yung nagastos ko sa isang langganang seafoods. Kahit masakit naman talaga sa bulsa, pero yung makita kong masaya, yung mga kapamilya ko, aba, ibang klase ang sayang dulot nun sa akin. At syempre, higit sa lahat ng kasayahan at abundance na meron kami sa taong ito, ang pinagpapasalamat ko talaga ay makasama namin sa okasyong ito. Syempre, si Daddy. Naman. Abay, alam nyo gaho, bihirang-bihira namin itong makasama ng Pasko't Bagong Taon kahit nung dito pa yung nagtatrabaho sa Pilipinas dahil isa yan sa mga taong work is life. Kaya naman laki talagang pasasalamat ko kay Lord bukod sa mga blessings na binibigay niya sa akin. Ay, ito talaga kay Mr. Masungit, kahit masungit yan. Kahit 10 araw lang talaga siya dito sa Pilipinas na makakasama namin, ay talaga namang sobrang enjoy na naming mag-ina, lalo tigit kaming mag-iina. Aba, sabi ko naman sa inyo, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw masaya. Yung mga araw ng mga nagdaang pagtitipon, ng mga nagdaang kasayahan, gustuhin man nating palaging ganoon, ay talaga namang hindi pwedeng mangyari. Ang buhay, hindi palagi yung kasing saya ng Christmas season. Alam niyo yan, darating ang mga panahon na tulad nito, kailangan maghiwalay, kailangan magsakripisyo, para sa darating na mga bukas, makakapag-celebrate ulit tayo. Sa totoo lang, nakasalalay lang naman yan sa kamay natin kung paano natin gagawing masaya ang araw-araw.